Ang hindi lang maganda ay yung sili. Bakit naninilaw? Ewan ko kung may ano to, kung nasusunog o may punggos o kung ano. O kagaya po niya, no? Namamatay po yung dahon. Good day po mga kasenyor. Kumusta na po? Andito po ako ngayon sa akin uling garden at ako po ay nagkakabit na nung mga paggagapangan nung sitsaro dahil malalaki na po sila. At tuloy po ay naglagay na rin ako ng dinagdagan ko po ng bakod dahil nga pinasok ng rabbit na naman itong aking garden na nabakuran ko na sana. Meron pa palang silang dadaanan na nakalimutan kong lagyan. At papakita ko po sa inyo itong sitsaro na kailangang lagyan ko na ng paggagapangan nila o yung parang pinakakuan po ba, yung balag, ganun. So ayan na po yung mga sitsaro. Ito po yung ginawa ko ito nung isang araw. Yan, no? Hindi ko na nga po ipinakita dahil nga po sa wala akong katulong. Kaya ginawa ko lang itong bakod nito at kailangan na nga silang malagyan ng paggagapangan. Ayan po. Ayan. Yun naman pong asa loob. Yun naman pong asa loob ito. Ayan po. Nilagyan ko na rin. Ayan yung nilagay ko. Ayan nga po at kumakapit na sila doon sa inilagay ko. Ayan o. So, natapos ko po ito. Ngayon, ang lalagyan ko naman ito. Nagdagdag po ako ng nagpunla po ako. Ayan naman, malalaki na rin sila. Ayan po hanggang doon sa Bali, 13 puno po yan. Mas madalang po ng kaunti yan kaysa dito sa ipinunla. Itong mga itinanim ko rito. Yan, masinsin po yan. Ito po kasi ipinunla ko. At ito naman po yung ilalagay kong tulos. Ito. At titignan ko pa po yung maidadagdag ko kung ano pa man ang kailangan idagdag. So, sige po mga kasenyor at samahan na lang po ninyo ako sa aking paggagawa ng balag nitong natitira ko pang sitsaro. At mamaya po ay ipapakita ko sa inyo yung update ng mga naipunla ko pa o naitanim ko. So ayan po mga kasenyor at inilalagay ko na yung mga tulos na binili ko noong pang 1 taon. Yan po yung tulos na bakal na merong balot na plastic. Mabuti na nga lang po at malakas ang ulan ng mga nakaraang araw kaya madali kong na itutusok itong mga tulos na ilalagay ko. At natapos ko na rin po yung paglalagay ko ng pagtatalian ko ng alambre sa ibaba. Yun namang pagtatalian ko ng alambre sa bandang itaas ang ilalagay ko at kakatulungin ko po si Mrs. So ayan mga kasenyor at ang ilalagay ko naman ngayon ay yung mga alambre na pagtatalian ko nung mga puno ng sitsaro pagka sila medyo lumaki-laki na. So ayan po mga kasenyor at ako
nakatapos na nung aking paglalagay ng balag nitong pangatlong tudling ng sitsaro. Ayan po at ibig na umulan ayan so nakayari na po ako. Ayan po yung ginawa ko. Nilagyan ko na lang po nitong mga alambre na tali na ganito at naubusan na po ako ng chicken wire. Yan, ganyan. Yan. Hanggang doon. 13 puno lang naman po yan. Ito naman po aking mga parang hindi magsusurvive. Itong aking mga beans na itinanim noon na kinain nga nung mga rabbit. Ayan meron naman pong supply ngayon pero ito patay na ito. Yan. Ala na baka po humanap ako mamaya ng ipampapalit ko dun sa namatay na yun. Saka dito baka meron pa akong mabili. At ngayon naman po ay ipapakita ko sa inyo yung kung ano aking mga ibang tanim. Sige po, tara samahan ninyo ako at papakita ko sa inyo yung progress ng aking mga sibuyas at bawang. So mga kasenyor, ito yung ipinunla ko nung mga siguro 4 to 5 days ago. Ito po ayan tubo na ayan. Yan. Ayan pa ito pong yung yan, diretso na yan. Yan diretso, yan. Po yan, labanos, ayan Yan. 3 diretso po yan na labanos. Tapos ito pong katabi, ito, yan. Mga mustasa po yan. Maganda naman ang pagkakasabog ko, ayan Maganda naman po ang tubo. So yan naman po sibuyas ang ipapakita ko sa inyo. Malaki po ang binigay na kung anong pagkakasabog ko nung abono o pataba at saka yung pagkakaulan ng 3 araw dito sa mga tanim ko. Malaki po ang binigay nilang sigla o pagtaas ang mga tanim. So ayan na po yung sibuyas Ayan ganyan sila. So hanggang doon po yan, hanggang dito bali po yan mga bali almost hanggang na po yan, halos hanggang tuhod. Pati po yung bawang mga kasenyor, ayan naman yung bawang yan, malalaki na rin. Ito pa po yung isang plot ng bawang. Ayan po. Ang hindi lang maganda ay yung sili. Bakit naninilaw? Ewan ko kung may kung nasusunog o may punggos o kung ano. O kagaya po niya namamatay po yung dahon. Pati po itong isa ayan. Ayan din Hindi ko po alam kung yan may punggos na sumisira. Ito naman pong sigarilyas na ibang klase. Ayan, at marami na ring maliliit na nakatubo. Yan. Pinatabaan ko na rin po yan. 3 puno. Ayan po. Yan, kinain din yan ng kuneho. Yan. Baka sakaling mabuhay ko mga kasenyor. Kamatis pala. Yan. Lalaki-laki na rin. Pati itong talong medyo tumaas na ng konti.
binawasan ko po yan ng dahon at masyadong baka kinakain ng halaman ng dahon yung nutrient na inilagay ko. Ito po isa oh. Doon naman po tayo gumawi sa aking patatas at yun po ang maganda rin ang naging paglaki nila dahil dun sa ulan din saka sa pagkakapataba ko, pagkakalagay ng abono. Ito nga po pala yung bulaklak nung ni Mrs. Oh, ang daming mga buko. Ayan, yung iba nakabukadkad na. Yan. Ito naman po yung itinanim niya ng 1 taon. Oh. So, ito na po yung mga patatas. Oh. Ayan, matataas na rin. Oh. Oh. Ayan po, lahat, patatas po lahat yan. Hanggang dun. Oh. Maray-ray rin pong puno yung naitanim kong yan. Sana naman magkaroon ng magandang bunga o laman para dito man lang ay makabawi-bawi ako. Oo, sige po mga kasenyor, at naipakita ko na sa inyo yung mga pagbabago nila mula nung nag-uulan nung 1 linggo. Sige po, papasok na po ako at palagay ko mga bandang 1:00 or 2:00 na ngayon ng hapon. At yun naman po hindi pa rin binabagsak yung ulan, pero yan po iuulan yan mamaya, yan sigurado yan. Oh. Maraming salamat mga kasenyor sa pagsama niyo sa akin dito sa aking munting garden. Hanggang sa susunod na video na lang po ulit tayo magsama-sama. O sige po, bye-bye na.